welcome to another episode of Pep Talk Election Watch Edition. Makakasama po natin ngayon ang Vice Presidential Candidate and Camarines Sur 3rd District Representative, Miss Leni Robredo. Good afternoon. Good afternoon. Po, Magandang Leni. hapon sa inyo. We're so honored to have you here with us for Pep Talk. Ako maraming salamat din. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Actually, thank you very much for giving us a chance para maipakilala pa kayo lalo sa ating mga Pepsters. Pero para po doon sa mga may mga bata na for their vice presidential, para sa kanilang mga vice-presidente, bigyan po natin sila ng konting background about yourself para naman po mas makilala nila kayo. Ako bago lang akong politiko. First time akong kumandidato noong 2013. Yung asawa ko talaga yung politiko sa pamilya. Never na in-entertain ko yung idea na kakandidato din ako. Abogado ako habang mayor ng Naga, yung asawa ko. Public service lawyer ako. Yung first job ko, public attorney's office. Dumedepensa ako doon sa mga nasasakdal na walang pambayad ng abogado. Then I transferred to an NGO. Pangalan ng NGO, Sentro ng Alternatibong Linga Pandigal. Sa Ligan, yung short name niya. It's an NGO of lawyers. Pero yung parang PAW din siya. Parang hinahanap namin yung mga sektor na otherwise hindi makaka-afford ng abogado. Pero kailangan ng legal help. Yung ginagawa namin, hinahanap namin yung pinakamalalayong lugar na halos hindi na inaabot ng abogado. At pumupunta kami doon, may community organizing na involved. Parang abogado kami pero social worker. May community organizing na involved. Ang ginagawa namin, nagpa-paralegal training kami sa kanila. Yung mga batas, sinatranslate namin in the dialect para mas naiintindihan nila. Sa paniniwala na parang yung kaalaman nila sa batas, yun yung magiging sandata nila para ipaglaban yung kanilang mga karapatan. Ito yung naging buhay ko for a very long time. More than 10 years ako involved sa NGO na to. Yung mga sektor na tinutulungan namin, mga farmers, fisher folk, urban poor, women and children, laborers, indigenous peoples. Ito yung mga kasalamuha ko for a very long time. Yung asawa ko, politiko, pareho kami nasa paglilingkod sa bayan. Pero ako nasa labas. Tinutulungan ko lang yung asawa ko sa iba ding mga advocacy na ginagawa niya sa Naga. Halimbawa, very active ako dun sa women empowerment. Very active ako sa pagsulong ng people participation. Kasi hawig ito dun sa ginagawa ko sa NGO. Pero otherwise, wala akong involvement sa politika. Kung hindi siguro siya namatay, never naman akong papasok sa politika. Nagkataon lang na when he died, election year yun, nag-away-away yung mga politiko sa amin, nakakampi niya. We were fighting a political dynasty para napagkaisahan ng lahat na kailangan ng isang common candidate, hindi pwedeng maglaban-laban sila. At ako yung pinagkaisahan nilang maging unifying na figure. Yung usapan, one term lang ako. In fact, nung nag-serve na ako as congresswoman, piniprepare ko na yung papalit sa akin. Kasi yun yung usapan namin. Isang term lang ako. Yung tinitingnan kong career path na judiciary. In fact, bago ako nagkandidato, nag-apply na ako. Pero, yun, na-overtake kami ng events. Nagkandidato ako, nanalo. Tapos yung dapat sanang one term lang, meron na naman bagong hamon. Ayun, parang nung namatay yung asawa ko, nahalughog yung buhay namin. Yung financial aspect para matulungan yung mga Kababaihan. Walang mga tao. Yung mga kababaihan kasi, meron tayong Magna Carta for Women. Isa itong batas na matagal na.